Guys, magre-react ako pagkatapos ng video na ito. Ito yung video na pagsagot ni Carlos Yulo sa issue sa nanay niya. Tara, panoorin natin. Let's go! May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun. Dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principle po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-acto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po, galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Gaya nga po ng sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasagot sa akin that time po. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating nung dalawang magti-training camp doon. Usually, kapag magti-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yun na doon pala sila sa akin na mag-i-stay. Hindi rin totoo na pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe andun, yung nakabalandra daw yung puwet po. Bilang nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, kami po aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na ganon ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yon para sa akin at disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. And yung sinasabi niya na so dapat wala daw pong outsider or guest po doon sa apartment ko po. Di din po yung totoo kasi wala naman pong naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or outsider sa loob po ng apartment po.
And actually, invited po si Chloe ng former coach ko from Japan nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and dun kayo mag-hangout. Sabi niya pa na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po yun, months before nun, kasi uuwi ako parang 3 days yun. Sinabihan ko na sila na mag-i-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa Pangasinan. Like, po kami doon. Parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag-aya na yung sa bike. Because we didn't know what to do after nung kumain. Because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park. Yeah. So that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can just pause and read. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap po sila. In the last resort, my family made a group chat na kasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Yeah, marami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect, and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mom mo, what she had to say about me and our relationship. And then, after the group chat, she left, your mom left, and wala siyang narinig anything from my family. May recent interview po kayo na kinakongratulate niyo po ako. Kung genuine po talaga kayo, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on. At napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Guys, in fairness, may talino itong si Carlos Yulo. Sa pananalita niya, matalino siya. At saka yung takbo ng utak niya mature na dahil nga siguro sa exposure niya sa gymnastics, sa mga training, sa mga paglabas niya ng Pilipinas. Magaling siya yung mag-decide para sa sarili niya. Mature na yung takbo ng utak niya. At saka yung nanay pala, kasi ang karamihan ng mga tao, hindi nila alam yung buong kwento kung anong nangyari. Kaya pala, inabuso ng nanay yung kita ng anak niya. Palibhasa panganay, pero dapat lahat ng pagkuha niya sa pera ng anak niya, dapat ipaalam na dapat magkaroon ng consent dahil hindi na baby, hindi na minor yung anak niya . So, kahit man lang kinuha niya lahat yung dating income ni Carlos, sana pinaalam na naman. Sana anak, ganito, binili ko ganyan, binili ng grocery, binili ng kotse, o dyan, binili ng property, kung ano mga binili niya. Dapat pinaalam kung hindi pa tinanong nung anak niya na kung saan napunta yung 100,000 o 500,000 yung pera na dati niyang incentives. Hindi man lang sinabi na tapos na trace up pa ng bata na sa bank statement. Nakita ng bata yung bank statement, so nakita niya kung paano nilustay ng nanay niya yung pera niya na hindi man lang nagpaalam. So may tampo pala itong si Carlos sa nanay niya. So hindi mo rin masisi yung bata kung bakit ganun.
Tapos regarding naman sa girlfriend niya, iba na ang mentality ng mga bata ngayon, mga millennials, tsaka yung Gen Z, generation ng mga bagong mga youngsters ngayon. So, yung nanay kasi may pagka old school yung conservative type na dati kasi nung unang panahon na sinasabi ng mga magulang, oy, paglaki mo mga anak, paglaki nyo, dapat ibalik nyo sa amin yung investment. Parang ginawang investment ng mga magulang yung mga bata na paglaki, dapat ganito, paralin lahat ng kapatid mo. Dapat patayan mo kami ng bahay, bilan mo kami ng kotse, kung yayaman ka. Sa ngayong panahon, millennials, saka bagong generation ng mga youngsters ngayon, hindi na uso yan. At saka yung pagpalaki ng mga bata, duty ng mga magulang na palakihin at paaralin at gabayan hanggang pagdating ng matapos yung mga minor age nila pag naging mature na. Pagdating ng 21 yan, sa Europe, sa Amerika yon after 21 pwede nang pakawalan. Or sa Pilipinas naman, pagka-graduate ng college, yun pwede mo na siyang pakawalan. Pero yung mentality na yan kasi yung obsolete na kumbaga. Sa ngayong millennials saka mga young generation, hindi na uso yun eh. Saka, hindi mo pwedeng sabihin sa bata na, oy, may utang na loob ka dahil akong nagluwal sa'yo. Hindi naman ganun eh. Ginusto ba ng bata na iluwal mo siya? O ipanganak mo siya? Ano yan? Gusto mo, nanay, tatay, gumawa kayo ng bata. Hindi yung kasalanan ng bata na hindi gusto ba ng bata na, oy, labas mo ako. Ganyan. Hindi mo pwedeng sabihin yun kasi bilang magulang, duty nyo na palakihin, paaralin, bigyan ng magandang future. Dapat bigyan ng magandang future yung mga bata, di ba? Duty ng parents yan. Yung yung utang na loob, bonus na lang yan kung ibalik ng anak nyo. Bonus na lang yun. Hindi yun responsibility ng mga bata na ibalik kung anong investment na ginastos mo. Hindi ganun. Dati, oo. Pero ngayong mga generation, hindi na yan. Yan dapat ang matutunan ng mga conservative, mga old school na mga magulang. Iba ang generation ng mga bata ngayon. Iba noon. Kaya magandang lesson ito sa mga conservative na mentality ng mga magulang ngayon. So, salamat guys. Maraming salamat sa inyong panonood, pakikinig. By the way, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please paki-support, please like this video. Paki-subscribe po yung hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko. At paki-share na rin po sa inyong friends and families. Salamat po. See you in my next video. God bless us all. Bye for now. Salamat po.